Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at dito po sa ating Best Practices segment, ang bisita po natin ngayong araw ay ginawaran po ng The Nation Builders and Most Live Awards 2022 bilang Most Valuable Barangay Captain noong 2022. Yusek Dino also awarded Best Public Servant naman po. Pinag-aralan po siya sa pamamagitan ng kanyang Palit Basura Project na malaki po ang naitulong sa pamayanan, gayon din po ang kanyang maayos at mabilis na serbisyo ngayong panahon po ng pandemya sa kanyang barangay. Mga kabarangay, welcome po from Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, Kapitan Carlito Cernal. Welcome po, Kapitan Carlito. Welcome po, Kap. Magandang araw po sa inyo. Alam niyo yung award ni Kapitan Carlito, yun din, binigyan din ng panahon na yon si Yusek Martin Dino, ang ating original host na Best Public Servant, yung Most Live Awards. Most Live Awards, di ba, yun yung mga sa Europe, Eastern Europe, mga nagpunta ho dito. Mga foreigner. Mga foreigner po, ano ho? Oh, congratulations, Thank you, Kap. sir. At saka kapapanalo lang ni Kap sa DILG Gawad Puok. No. It's ano lang to, yung seal of good local government for barangay. Okay, congratulations. Isa po ako dun sa mga ng barangay sa Mandaluyong. Proud na proud sa inyo si Kapitan Dondon Francisco. Yes, opo. Proud din ako sa kanya. Artista na po eh. Ay, kamusta naman po kayo, Kap? Thank you po at unlakan niyo po yung invitation po namin today. Well, nagpapasalamat din po ako sa invitasyon nyo dahil yun nga, para ma-showcase natin kung ano yung meron kami ginagawa sa barangay namin. By the way, ang barangay ko po is about one of the biggest barangay sa Mandaluyong. And I think sa Pilipinas din, mukhang malaki din po kami. And ang aking resident is about 170,000 and about 59,000 registered voters na meron po kami. So ganun po siya kalaki. Yes. Malaki yan, SK Mike, kasi dati nagsilbi ako, around population is 120,000, although hindi ganun kalaki ang mga botante, nasa mga less than 30,000 lang registered voters, pero malaking sakop at responsibilidad ang ganun karaming populasyon, hindi ho ba, Kap? Opo. Talagang yun nga, dahil sa dami ng residente, marami din problema. Especially ang aking barangay ay IS, Informal Settlers, at karamihan Informal Settlers. So ilan sa mga problema na kinakarap ko dito yung tungkol sa peace and order, yung ating pong solid waste, yung basura, at marami pang iba. So pero unti-unti naman namin po na gagawa ng paraan since I assume as barangay captain from 2018 up to now. Pero marami po kayong mga parangal, pero nakilala kayo pagdating sa solid waste management. Kasi napakaganda po ng inyong programa, kaya po kayo na-imbita din para ma-impart natin sa ating mga, well, marami rin mga gumagawa mga kapitan, pero more or less kayo ang mga binigyan ng parangal, ng inimbita kayo ng mga media para pag-usapan. So, sa solid waste management po kayo nakilala talaga. Doon kasi nag-excel yung aming programa na Palit Basura dahil kakaiba po ang konsepto nito. Dahil ito yung mga plastic sachet and wrapper na pakalat-kalat sa mga streets, sa kalsada, na kumbaga hindi na pinapansin to ng mga tao. Unlike the recycled materials like mga pit bottles, mga bakal at kung ano, dyaryo, ay pwede po nila maibenta at pwede ma-recycled. Pero itong mga plastic sachet and wrapper, talagang wala na ho itong pakinabang, kundi ang gawin ng ating mga kababayan ay sipa-sipain na lang. And isa nga dun sa mga naging programa ko, out of my 3 priority programs, which is yung ibang programa ko ay yung peace and order sa barangay, and at the same time yung livelihood program. And ito nga po yung solid waste management ang aking tinutukan dahil
since na meron akong 170,000 individuals at tiningnan ko yung magiging problema ng barangay, kung I have 10,000 na kumbaga kulang sa disiplina at walang ginawa kundi ang lahat ng kanilang mga kinakain na mga chichirya, yung mga balat nun, yung candies, yung Tetra Pak juices, walang iba kundi walang ginawa kundi itapon sa lansangan after they eat. So ang pinag-uusapan natin dito 10,000 mamamayan lang out of 170,000. So in other words, daily po yun. I-times nyo po yan into 30 days, that is 300,000 plastic sachet. In 1 month, napakalat-kalat sa lansangan. And in 1 year, times 300, that is 3.6 million pieces of plastic sachet. Na kung saan yan ang nagiging dahilan dahil kapag hinangin or sinipa-sipa, napupunta sa mga kanal natin, sa mga estero, and yun ang naging causes ng pagkakaroon ng clogging ng ating mga kanal. And at the same time, doon din po nagkakaroon ng sakit ng leptospirosis and dengue. Yes. So kaya po plinano ko po talaga yung programa ng palit basura para sa pagkain sa mesa. Okay, balikan natin no, yung balik basura. Yung balik basura, ipunin nila yung basura nila, dadalhin nila sa barangay. Yes. Pagdating sa barangay, magbibigay ho kayo ng pagkain. Ano hong pagkain na yung binibigay nila? Well, actually, kasi nga, sabi ko nga, 2019 ko pa po ito ni-launch yung programa na to. Ang konsepto nung una ay, ang gagawin po nila ay magdadala sila ng mga, let's say, coffee sachet ng about 20 pieces. Papalitan ko ng coffee na may laman. At least 1 piece. And kunyari, chichirya ang kinuha mo, dala mo ng mga plastic sachet, ganon din chichirya or juices. So kung anong dala mong corresponding na sachet or shampoo, ganon din ang ibibigay ko sa'yo. So ganon po ang ginawa ko noong 2019. Kumbaga, kaya nga ginawa namin, nag-focus muna kami dun sa mga product na madali na mapalitan. Kaya lang nung 2020, nung nagkaroon ng pandemic, medyo naging problemado po ako sa barangay dahil kami po ang may pinakamataas na cases ng COVID. And hindi lang po sa Mandaluyong, I think sa Metro Manila, number 1 ng barangay addition hills because of the, yung problema natin sa mga tao. Despite na marami na akong ginawang pamamaraan na naglagay ako ng tanod, naglagay ako ng sundalo, naglagay na ako ng mga pulis at maraming mga volunteers, pero ganun pa din, medyo matigas talaga ang ibang mga kababayan natin. So, marami kaming kinarfew, marami na kaming natikitan, pero one time tinanong ko yung mga na-curfew namin kung anong dahilan. Ang sinasabi sa akin, Kapitan, pasensya na ho kayo dahil masikip yung aming bahay. Gusto namin makalangap ng hangin, ayaw namin ng nasa loob ng bahay, at gusto namin magkaroon ng sinag ng araw. And at the same time, nababagot po kami sa loob ng mga tahanan namin. So ako naman, nung naisip ko yung the word na nababagot, kumbaga ginawa ko ng panibagong konsepto yung palit basura. Instead na buo yung dadalhin nila mga plastic sachet, ang ginawa po nila ay pinaggupit-gupit ko po sila sa mga bahay. Kaya ang nangyari, lahat ng mga seniors, even di mga bata, ay nasa mga kanya-kanyang bahay, naggugupit po sila ng kanilang mga plastic sachet. Opo. Yung mga habang na-implement nyo to, no, syempre maglalaan kayo ng budget. Napaglaanan nyo po ng budget yan, ano, kayo ng council na ganitong amount kailangan ma-sustain natin yung programa na are. Well, nag-allocate din ako ng pondo from barangay fund, pero ang ginawa ko rin po dito, nagkaroon ho ako ng mga counterparts, mga private partners like San Miguel, like okay lang bangitin yung Opo, sige po. like San Miguel and yung mga juices, yung mga ibang company na nagpo-produce ng mga plastic sachet. Okay. So sabi ko, since na kayo po ang producer, baka pwede i-partner niyo po ako rito. Yes, And malaking bagay ho dahil nagkaroon sila ng pagbibigay ng mga product nila, na yun ang naging way namin para magamit namin to exchange dun sa mga pinapapalit ng mga plastic sachet ng mga taong bayan. Yung
may ano. Opo. Sabihin ko lang po sana na katulad din po nung mga nakaraang naging guest po natin, humahanap po talaga yung mga barangay po natin ng mga private na organizations, companies na pwede rin pong mag-collaborate sa ganito pong mga proyekto para hindi lamang po tayo nalilimitahan sa kung ano lamang po yung budget ng ating pong barangay. Pero sa project po ba na ito, meron po ba kayong mga na-encounter na mga problema din sa implementation? Pagdating sa implementation, wala naman na kami naging problema. Naging problema namin dahil sa dami nung lalo tigit nung pandemic, naging way ito ng ayuda ng mga tao na walang hanap buhay by that time. Kaya ang mga tao walang ginawa kundi halos mag-away-away na sila doon sa pagkuha ng basura. May one time nga pong isang alin na pumunta sa opisina ko, nagsusumbong. Sabi niya, Kap, umiiyak yung aking ginupit-gupit na basura. Yung mga plastic sachet ay kinuha po, ninakaw po. Sabi ko, saan nyo ba sinabit? Sa loob, sabi niya, sa may pintuan po ng aking bahay. Sabi ko, paanong kaso natin dyan? Basura yung... pero sabi ko nga, malaki ang naging tulong, lalo tigit ng pandemic dahil kumbaga in one stone, 3 po yung tinamaan namin. Number 1, yung kalinisan. Number 2, yung stay-at-home policy ng IATF. And number 3, yung ating pong pagkain sa mesa ng bawat pamilya dahil by that time marami po nagugutom. So kaya lahat ng mga tao kahit nasa kanal yung plastic sachet kukunin nila at hugasan nila para to exchange doon sa mga pagkain na meron kaming ipapalit sa kanila. So yun ang naging problema ko dahil dumami po ang nagpapalit ng basura. Talagang kasi ang barangay ni Kapitan Carlito mostly puro mga underdeveloped areas, no? Yung sinasabi natin mga squatters area, mga mission areas. Kaya gano'n na lamang yung tindi dahil wala silang waste disposal areas, dikit-dikit yung mga bahay. Pero kalakip ng programa nyo, ano ho itong ginawa ninyong trash to Eco Bricks project po ninyo? Yes, nagpapasalamat po ako sa San Miguel Foundation dahil sila po ay nag-donate sa amin ng mga Eco Bricks machine. At yun po ay gagawin naming Eco Bricks, from waste to Eco Bricks product, na yung lahat ng mga plastic sachet ay aming pong ipopulverize and then gagawin po namin parang hollow blocks. So kaya marami po kaming nagawang mga hollow blocks. Yun ang ginagamit namin ngayon sa pagpapagawa ng aming mga multipurpose outposts, sa aming mga plant box, using the Eco Bricks na kung saan galing sa basura yung aming product materials. Kasama nyo ho dyan, of course, yung mga taong naglilikon ng mga trash. Tapos, meron ho kayong machine. Tapos yun yung pinanggagawa. Nagkakaroon kayo ng materials tuloy para sa construction. Yes. Ang naging parte po ng taong bayan is to exchange ng kanilang mga waste, yung kanilang mga basura na plastic sachet sa barangay. And then kami naman po, na our part sa barangay, nakipag-tie up kami with the police ng Mandaluyong, at the same time yung aming Coast Guard and yung mga ibang private groups na para to help out na gawin tong mga Eco Bricks na sila ay maging magmamaning. Kumbaga sila yung magtatao para magawa yung mga Eco Bricks. Yeah. At sige. yun nga po, Kags, meron nga lang po sana ako idadagdag kasi sa tingin ko po ito pong yung Eco Bricks na project, it speaks to sustainability din po dahil nga, if I'm not wrong, I think yung mga plastic waste nga po parang hundreds or thousands of years before it decomposes, hindi po ba? And at least in this way, meron po tayong napaggagamitan pa na ibang bagay na re-recycle po natin ito pong mga waste na ganito. Yeah. Yun nga, nung napansin po yung aming programa, hindi lamang po sa San Miguel Foundation na nagkaroon kami ng Eco Bricks machine. Merong mga environment advocates like the Green Love Philippines and yung Hope, yung Aling Tindera, nakipag-partner din po sila sa barangay namin and dinuhuling nila kasi hindi naman kaya na ng machine namin to grill or to pulverize ng aming mga plastic sachet. So sila po ay hinuhuling nila sa amin and binibili nila sa amin yung mga plastic sachet per kilo. Kaya yung aming pinagbebentahan doon ng mga plastic sachet, yun din po yung aming pinambibili ng product like bigas, etc.
kumbaga, ang nangyayari po, may circular economy na dispose mo yung basura, may nakuha kang pera, binili mo ulit ng product, so ikot lang ng ikot. Kaya hindi kami gumagas gaano ng pondo from our fund sa barangay dahil may mga partners kami. At the same time, yung kinikita namin doon na nasa-sold out namin ng mga plastic sachet doon sa mga partners namin. Okay. Well, maraming salamat and congratulations po Yes, sa sir. inyo pong talaga namang very active, proactive na approach when it comes to solid waste management. Last question lang, Kap. Kasi alam naman natin na discipline talaga ang pinaka-problema ng Pilipino. Kasi kung ang nais ko sana ng tanong kung wala sigurong mas lalo ho ba kayong mahihirapan kung hindi ito papalitan ng pera o kaya palit ng pagkain o ano man, ang pagdidispose ng mga waste ng tao. Kasi sapagkat tao rin po ang nag-impok niyan eh. Pero dahil nga sa programa ninyo, nagkaroon sila ng disiplina. Is it a bigger problem? Mas malaki ho bang problema na kailangan national din has to step in? Kasi kayo, ginawa niyo na ho yung parte ninyo. Pero yung national, yung scope ng malaking problema nitong waste disposal nito, dapat siguro lahat ng aparato ng gobyerno. Oh, well, actually, medyo, yun nga, may problema din tayo dyan kapag ganyan kasi yung, wala tayong ginagawa ganyang sistema ng programa. Dahil, nung mga napapansin ko dati, when I assume as barangay captain, naglagay ako ng mga tapat kulinis ko. So parang hindi naman iniintindi ng mga kababayan natin. Minsan, may pilosopo pa, o sige Kap, maglilinis ako sa tapat ko, meron bang panulak, meron bang pambara. Yung laging may kapalit, ika nga. Pero masama man nating gawin yung ganun. Kaya lang, many decades hindi pa natin bibigay pa rin yung tamang disiplina ng tao na dapat talaga magtapon sila sa tamang tapunan. At dahil sa ibang bansa nagagawa naman po na makita mo lang may basura sa Japan, nakita mo wala tayong basura, wala rin nagbabantay sa kanila, pero yung disiplina talaga nandoon. Nasa mga Filipino talaga, paano tayo magkakaroon ng isang malinis na kapaligiran, ng isang healthy na pamayanan, kung mismong mamamayan ay siya ang nagdudumi sa harapan ng bahay niya, and even sa loob ng kanilang tahanan hindi sila naglilinis, talagang malaking problema po yan. So, hindi po talaga magiging problema ng gobyerno yan kung ang taong bayan ay nagkakaisa para sa isang maayos at malinis na pamayanan. Oh, very well said. Disiplina ang kailangan talaga. Yes po. Tayong sumisira ng bayan natin kahit na anong ganda ng programa, kung ganun pa rin ang disiplina. Walang disiplina ang mga Pilipino. Paulit-ulit lang natin gagawin. Although maganda pakinggan, maganda makita, pero umiikot lang ang problema. At kitang-kita po natin yan. Noong pong bagyo. Nagdaang bagyo. Opo, yun po talaga yung ramdam natin, yung impact lalo na yung sa mga flood-prone na areas. At maging yung mga areas nga po na noon hindi naman po flood-prone, pero dahil po sa dami ng basura na nakakalat at nagkaklag po sa ating mga sewage, sa ating mga estero, talagang ngayon po na-experience na po yung mga ganyang sakuna. Ayan po, at mga kabarangay, bilang pagbabahagi lamang din po, lahat ng ating mga barangay po ay inaatasan po ng ating local government code, hindi po ba Kags Butch, na talaga pong pagtuunan din ng pansin ito pong solid waste management at yung preservation po ng ating ecosystem. Kaya sana po marami po kayong natutunan po mula po sa proyekto po na ito ni Kap Carlito ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong. Kap, bilang panghuling mensahe na lamang po, meron po ba kayong nais na ipabahagi sa atin pong mga manonood at maging sa mga constituents niyo po? Well, ako naman sabi ko nga, yung aking barangay ko, I have 170,000 individuals na nakatira at malaki po ang aming populasyon. And although hindi naman totally informal settlers kasi develop naman din naman ang mga bahay nila, pero karamihan po doon ay kumbaga hindi yung low income lang din. Pero aside from being a number one producer ng basura ang aming barangay dahil maraming ang populasyon, pero sa pamamagitan po ng programa na ginawa ko po,
ay unti-unti po namin na manage ang aming pong basura despite na yung density, yung dami po ng tao na nakatira, ay unti-unti na namin dinedevelop yung mindset ng mga tao sa pamamagitan ng palit basura para sa pagkain sa mesa. Dahil sa ngayon po ang mga kabarangay namin, hindi man lahat, ay sa tuwing may nakikita sila mga plastic sachet wrapper along the road, ay kanilang dinadampot ito inuuwi dahil sinisave nila at ginugupit nila dahil once na nag-announce kami monthly ang aming palitan ng basura para sa pagkain sa mesa, ay may kapakipakinabang nila. Sabi nila na may pakinabang pala sa basura. Kahit na ito yung kumbaga sinisipa-sipa na ng mga tao, pero meron silang kumbaga pagkain para sa kanilang mamamayan. So hinihikayat ko yung ating mga kababayan na sabi ko nga, kahit gaano kalaki ang problema ng basura, kung merong tamang programa at may pagkakaisa ang komunidad at active participation ng ating community, lahat yan ay magagawa natin para sa bagong Pilipinas. Mabuhay po kayo, Kapitan Carlito Cernal ng Addition Hills. Maraming salamat po. At mga kabarangay, hindi pa po tayo dyan nagtatapos. Meron pa po tayong third segment na marami pa po tayo mapag-uusapan. Kaya wag po kayong aalis. Magbabalik pa po kami dito lang Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay